Hello mga schoolmates! Dahil siyempre sobrang lapit na ng Pasko, it's a time for sharing and love. Kaya naman dahil sa sobrang tindi ng suporta na binibigay ninyo, kami naman mismo ang mag-give back. Pero kung napapansin ninyo, wala kami sa usual school location namin. Wala kami background, di ba? Kasi meron kami pupuntahan na isang special school na bibigyan namin ng mga regalo at surprises. Kaya samahan ninyo ako. Ay, hello mga schoolmates! Nandito kami on the way papunta sa Zambales. At siyempre mamimigay tayo ng mga surpresa ng mga regalo sa mga estudyante doon. Pero siyempre may mga makakasama tayong mga schoolmates mula sa UP Diliman. Unang-una kasama natin si Zaira Banyaga. Hello! Hi! At siyempre meron din tayong mga kasamang law student from UP Diliman, si Rab Medina. Kaya na sinabi ko kanina, pumunta tayong Zambales. Pero saan nga ba yan sa Zambales? Panoorin natin to. Ako si Edwin Banag, Vice President ng Sitio Sampaloc, Barangay Kawag, Subic, Zambales. Meron kami dito ng 67 family. Ang karaniwan hanapbuhay dito ng tao, yung talagang pangunahin is pangingisda, pagtatanim sa bundok ng mga gulay, tulad ng mga kamuting kahoy, mga ganun lang. Actually, hindi sapat sa isang pamilya ang kinikita sa dagat sa pagtatanim namin sa bundok. Gawanan dito kasi minsan pag malakas ang alon, hindi makapangisda ang mga magulang para makapagbenta sa Subic. So bali talagang kapos kung ikukumpara sa isang pamilya. Madalas na remedyo dito, tulad nga naman sinabi namin na may tanim kaming kamuting kahoy sa bundok. Yun na lang yung bali kinakain din namin, panglipas gutom. Hanggang sa kumalma ang dagat, mawala ang bagyo. Saka lang kami nakakalabas para bumili ng bigas para ipangkain ulit. Karamihan po dito sir ang hindi nakapag-aral. Karamihan dito elementary lang. Yung iba nga hindi di marunong magsulat eh. Hindi di marunong magano. Kaya natutuwa nga kami na nagkameron ng school dito. Bali, nung wala pa yan dito, tumatawid pa ng Kinabuksan. Bali, 4 na isla pa bago dumating doon. Ilang oras po na? Mga 1.5 oras pa ang tawid sa dagat. So yung mga yung mga kabataan po dito, paano niyo po di-describe yung mindset po ng mga bata? Gusto ba nila nung nag-aaral? Anong klase po mga kabataan yung meron kayo dito? Actually, yung ibang mga bata rito, desidido ang pag-aaral. Kaso nga lang, yung iba nahihiya na kasi yung edad nila hindi na sapat doon sa grade na dapat na para sa kanila. Ngayon lang taon na to kasi dumating ang school, kaya yung iba matanda para sa grade na tinutungtungan nila. Yung iba naman tumutulong na lang sa magulang para sa paghahanap buhay kasi kaysa magutom nga naman sila. Yun ang ginagawa ng iba. Pero yung iba naman, porsigidong magtapos, mag-aral. Kaso nga lang minsan talagang kinukulang ang pamilya. Kailangan din nila tumulong sa pagtatrabaho din. Mahalaga talaga ang edukasyon sa community nito dahil ang edukasyon ang magpapaangat sa amin dito para may pakita namin na kahit nasa dulo kami ng isla ng Kawag, meron din na isa na tataas at siguradong gagraduate sa amin dito. May pagmamalaki na galing siya sa Sitio Sampaloc. Tara!
Yan mga schoolmates, so dito na tayo sa Barreto, Olongapo, Zambales at magpupunta na tayo ngayon sa Sitio Sampaloc. Mamamangka tayo doon ng mga halos 2 hours, kaya tara, samahan niyo ako. Ayan, dito na tayo sa may beachfront sa may Olongapo, Zambales. Kasama ko pa rin ang aking mga friends from UP, si Zaira pati si Ram. Bukod sa kanila, may makakasama rin tayong volunteers from Bangkarunungan. So kung narinig nyo na yun or kung hindi pa, pwede nyo i-google ngayon para malaman kung ano yung mga ginagawa nila so far. Basta tumutulong sila sa mga AITA sa iba't ibang communities. So yun yung gagawin natin ngayon. Maghahatid ba tayo ng marami pang surprises sa kanila. Okay, tara. Punta natin yung mga makikilala natin bagong friends ngayon bukod kay Rab and kay Zaira. Hi everyone, my name is Maiko. Maiko Corpus. I'm Lady Pauline po. At ako naman po si Ate Pearl. Hello po, I'm Jacqueline. Ako si Giancarlo. Jessica. Jessica. Ek po. Ayan, ako po si Sir Adrian, ang kapitan ng aming proyekto. Ayan, so sila yung makakasama natin from Bangkarunungan. Ayan, yung ibibigay natin mula sa schoolmates. Ito yung sasakyan natin. Ayan, yan. Yung mga bibigay natin sa mga AITAs doon. Kaya kung gusto nyo rin mag-donate, message nyo lang kami sa Facebook ng schoolmates para dadali namin dito sa Zambales yung mga books na bibigay nyo. So ang Project Bangkarunungan po ay nagsimula 4 years ago at araw po ng pagbasa yon. Isa pong nationwide celebration ng Department of Education. Naisip ko na gumawa ng isang proyekto na maglalapit sa mga bata sa kahalagahan, sa kaligayahan na makukuha sa pagbabasa. So naisip ko, si Kuya Efren, meron siyang Kariton Classroom na sa Cavite. Ngayon naisip ko, ito namang mga bata na nasa malalayong isla, dalampasigan dito sa Olongapo at Zambales. Sila naman yung gusto naming madalhan ng pag-asa, matulungan. So yun, binuo ko yung bangka at karunungan. Pag nagbabasa kasi tayo, para tayo nakasakay sa bangka, nagpupunta sa iba't ibang lugar. So yun yung sinimulan kong project 2011 dito sa Olongapo City. So para isa siyang community reading program para kasama ng mga volunteers ilalapit namin yung pagbabasa sa mga bata. So generally po, ano po yung profile ng mga volunteers? So nagsimula ako sa mga estudyante ko sa Barreto National High School. So mga 4th year students sila na student leaders din nung panahon na yon at ako yung kanilang advisor kasi pag sa high school merong Supreme Student Council. So sila yung mga naging unang volunteers ko. Then after 2-3 years graduate sila, kasalukuyan pa rin silang volunteers kahit college students na sila. Hanggang sa lumawak, meron na ring ibang teachers din na katulad ko, mga NGOs, ganyan, tsaka yung mga kaklase ko na sa iba't ibang profession. May mga nurse, may mga doctor na sumasama din na nagvo-volunteer sa mga sa ginagawa naming project bangkan. Sisimula yung aming araw sa paglalayag. Nagkikita-kita muna kami ng mga volunteers ko tsaka ng mga sponsors namin sa Driftwood Beach. So after ng konting planning doon sa Driftwood Beach, after ng 1 to 2 hours na biyahe sa layag. Pagdating namin, inuutusan ko muna yung mga volunteers na magbahay-bahay, tawagin na yung mga bata. Then, first, parang, yung sitwasyon din sa classroom, magpe-prayer muna, pambansang awit, then storytelling na. Then, may mga activities kami na nakaugnay doon sa story. Halimbawa, ang story namin tungkol sa pagtitipid, ganyan. So may mga artworks kami, halimbawa gagawa sila ng alkansya, gagawa ng Christmas card, ganyan. Then doon, umiikot yung aming activity. Then team, may games, ganyan. Then nagpapakain na kami, then nagbibigay kami ng school supplies.
Natatandaan ko yung unang layag namin 4 years ago, yung akala nila pagdating namin, akala nila mga politiko kami. Na alam niyo yon, yung malapit ng eleksyon. Pero in-explain ko sa kanila na hindi po. Ako po ay isang ordinaryong teacher mula sa Olongapo City na may proyekto po na maghatid ng pag-asa, kaligayahan sa mga bata. Yun. So hanggang sa habang tumatagal, hindi na sila aloof sa amin. Talagang pati mga parents nila katuwang na namin. Yun nga, minsan sila yung tagapagluto ng mga pagkain namin, ganyan. Tapos minsan, yun, malayo pa lang kami, yung mga bata na nasa tuktok ng bundok, nakikita na yung bangka namin na may flag. So, agad na silang lumalapit sa amin. So, yung nakakatuwa, parang kapamilya na rin namin sila. Pangarap ko pa kasi ito, bata pa ako. Katulad din nila ako dati. Tumila ako sa isang island dito sa Zambales din. Na as in, 1.5 oras din ang binabiyahe. So, lagi, alam mo, malayo pa lang, naaalala ko na yung pagkabata ko na tuwang-tuwa ako pag may mga darating na bisita galing sa ibang lugar. Tapos, yung mga bata, nagkukwento yung mga magulang nila, sinasabi na, Sir, ang laki daw ng pinagbago ng anak nila, nakikipagpaglaro na dati sa loob lang ng bahay. Tapos, yun nga talagang nagbabasa sila. Yung mga binibigay naming libro, yun naman ang hangarin namin. Hindi lang nagtatapos doon sa activity namin. Saya sa pakiramdam, tapos marami nang tumutulong sa amin. Yung dati talagang humahagilap pa ako ng sponsorship kasi nung nagsisimula ako talagang sweldo ko halos walang natitira sa akin. Kasi ang gasolina pa lang 1,000 ang kailangan. Tapos, syempre yung mga volunteers ko din, minsan tinatanghali kami, nagugutuman sila, syempre naawa din ako. So yun, hanggang sa habang tumatagal, marami na kaming sponsor, marami nang nag-message sa FB, ganyan, mga kaibigan ko. So yun, nakakagaan ng pakiramdam, parang lalo pa ako nagpupursige na ipagpatuloy itong nasimulan kong proyekto. Hindi naging madali yung itong nasimulan ko. Unang-una, maraming nagsabi na hanggang simula lang daw. Meron pa nga sa Twitter, sabi niya, ay, sa simula lang yan. Pero tinanggap ko na napakalaking hamon nun. Sa every paglalayag ko na nare-realize ko yon, na gusto kong ipakita sa kanya na malayo pa yung gusto naming marating. Malayo pa yung gusto naming mapuntahan, matulungan, ganyan. Siguro hanggang malusog ako. Tapos, kaya nga, pag may mga activity ganito, gusto ko yung mga volunteers, yung mga batang volunteers ko na ang nangunguna. Para, in case halimbawa, syempre, hindi naman natin alam buhay, magkasakit ako, ano pa man, nagpapatuloy pa rin yung proyekto. Tapos sabi ko nga, habang may batang gustong magbasa, habang may batang may pangarap para sa buhay, nandito yung Bangkarunungan. Zaira, ano ba yung mga expectations mo dito sa pupuntahan natin? Actually kasi first time ko pumunta sa mga malalayong lugar tulad nito at tumulong sa mga ganitong cause na magbigay ng mga school supplies o kaya mga gamit pang edukasyon sa mga bata. Inaasahan ko na magiging exciting at masaya itong trip na ito papunta doon sa ating mga bata na tutulungan. Okay, habang chill na chill si Zaira dito, pumunta natin isang kasama natin si Rab na nagso-soul searching dito. Tara! Okay, and Rab, ano bang ine-expect mo sa trip natin ngayon dito sa mga batang Aita? Actually, ine-expect ko na makita natin yung kalagayan nila na nakausap ko nga yung mga volunteers natin na sabi nila yung kalagayan medyo hindi nakakarating, maraming mga bagay na hindi nakakarating sa kanila, medyo deprived yung mga bata. Okay. So, yung advocacy nga nung mga volunteers natin, yung pagbabasa, sa atin, yung mga bata natin sa Maynila, nag-iPad na, bata pa lang. Pero ang balita ko dito sa hindi pa rin sila, hindi masyadong nakakapagbasa, hindi walang access sa television, walang access sa media. So, maganda kung makita natin yung kalagayan talaga nila. Kasi isipin niyo yung mga schoolmates, di ba?
3 hours away lang to from Manila, pero hindi lahat ng mga school supplies nakakarating sa kanila. Sa atin sa Manila, yun nga, sabi ni Rob, lahat naka-iPad na, dami nilang mga school supplies, pero dito 3 hours lang, pero hindi nakakarating sa kanila. So, ibig sabihin nun, kailangan magbigay pa tayo ng tulong sa kanila para ma-experience din nila yung mga supplies na meron tayo sa Manila para siyempre patas lahat yung education na natatanggap natin. Siguro mga ilang minutes na lang nandun na tayo sa Sitio Sampaloc at mamimit na natin yung mga 80 to 100 ng mga batang Aita na makakatanggap ng mga pasalubong natin mula sa schoolmates. Mamaya, makakapanayam naman natin yung iba pang mga volunteers ng Bangkarunungan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Schoolmates! Ako po si Joanna D. Ignal. Estudyante po ako ng Sitio Sampaloc, Kawag, Subic, Zambales. May anim po akong kapatid. Pangalawa po ako sa aming magkakapatid. Yung trabaho po ng papa ko, nangingisda po. Yung sa mama ko naman po, tutulungan po namin siya magtanim sa bundok. Nalulungkot po ko dahil minsan po hindi po namin natutustunan yung mga pagkain po namin. Gusto ko pong makaahon sa kahirapan namin. Sa pangista po ng papa ko, hindi naman po kalakihan yung nakita niya sa pang-araw-araw. Minsan po tumutulong po sa mama ko, minsan po nag-aano rin po ako dyan, yung nangingisda po kami ng ate ko. Pag nag-aano po kami, nag-deliver po kami dalawa ng ate ko. Kahit po malalaki yung alon, kinakaya po namin para po matawid namin yung isda para may ambili po ng bigas. Minsan po 300, ayun na po yung kalakihan, 300. Mahirap din po. Andyan po kasi yung bibilad ka sa araw, yung maanuhan ka po, kakasagwan. Para po dun sa magulang ko, kaya sa mga kapatid ko, para po hindi, kahit ganito po kami na mahirap, hindi po kami api-apihin. Yung minsan rin po yung pagkain namin, nakukulangan po. Andiyan na po yung kautang-utangan, yung ginantulong sa mga kapitbahay. Anong kinakain? Pag sinasabi mo, pag ganyan, Nag-aano po na lang kami ng kamote, sagi. Anong nararamdaman mo? Masakit po. Nalungkot. Tsaka po yun sa pag-aaral ko. Kahit Naapektuhan mo pag-aaral mo? Paano? iniisip ko po kasi pag umuwi ako, ano pa yung ulam namin sa bahay namin? Ano kaya kakainin namin? Tsaka nakita ko rin po yung mga kapatid ko na anuhan rin po, nalilipasan ng tulong. Minsan po nagkakakulangan po rin kami sa mga papel, notebook, ballpen po, mga ganito. Mahal ba yun? Mahal ba? Wala po kasing tindi dito nun eh. Paano yung mga gamit mo?
Pag may mga dumadating po mga tulong, binibigyan po kami. Paano pag wala? Wala po. Wala kang ginagamit. Wala. Hindi po kami nagbabaon. Dahil nga po wala kaming pera. Paano pag recess na gano'n? Wala po. Nandun lang po kami sa loob ng room, nagsusulat. Nagdodraw. Anong nararamdaman? Masaya. Parang po sa akin malungkot na masaya. Kasi Masaya dahil masaya po ko dahil kahit yung ibang tao na nabibigyan ng baon, hindi nag-aaral ng mabuti. Tapos ako po na hindi po ko nabibigyan ng baon sa araw-araw na nag-aaral po ko ng mabuti. naiinip ka ba sa ibang bata? Minsan po. Nainggit po ko dahil sila may mga maganda silang damit, mga bago, may mga baon. Samantalang po ko hindi po namin maranasan na. Yung iba po, tinatay-tahi na lang namin para lang masuot namin. Gustong-gusto ko po makapag-aral ng mabuti. Hindi lang po dahil sa kinabukasan ko, pati sa mga magulang ko. Bakit? Ano bang long term na pangarap? Nurse po. Para po matulungan ko yung mga kapwa ko. Tapos dito ka mag-college. Kung may pang-college po. Para pag sinabi ng mama mo na na hindi kaya mag-college ka, anong gagawin mo? Sisikapin ko pong magtatrabaho muna po ako bago sikapin ko pong makapag-aral ako ng college. Sabi mo kanina, mahirap mag-aral, di ba? Pag nangyari, kinakapos, di ba? Sabi mo. Eh, bakit tinutuloy mo pa rin? Malaga po sa akin yun dahil yun nga po, kahit po nahihirapan ako sa pag-aaral ko, gusto ko pong ituloy dahil sa pangarap ko, sa kinabukasan ng mga magulang ko. Nakakatulong po sila dahil po sumasaya yung mga hindi lang po ako yung sumasaya. Yung mga kapwa ko din, mga bata po, mga kamag-aral, nabibigyan po sila mga kung ano-ano po mga supply. Anong nararamdaman niyo? Kunyari nakikita niyo na sila kung marami na sila. Masaya po kasi po sabi namin, ay andyan na naman yung mga may mga bibigay na naman sa ating mga gandang mga notebook, aklat. Okay, after 1 hour na paglalayag natin, nandito na tayo sa Sitio Sampaloc, sa may Zambales. Ayan, nakikita mo yung lugar nila. Medyo malayo talaga. Kaya talagang feeling ko may excite yung mga bata. Dala na natin yung mga libro for them this Christmas. Yan na, may mga sasalubong na sa atin. So may community talaga yun. May mga naglalaro ng basketball. Alright mga schoolmates, nandito na tayo sa Sitio Sampaloc, Zambales! Woo! Bumibigay tayo ng mga libro para sa lahat ng mga chikiting dito para meron silang maagang pamasko. Hello! Yun. Okay, tara, baba na tayo. Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Merry Christmas! Gusto nyo ba ng libro? Opo! Babasahin nyo ba to? Okay, ayan o. Excited na ba kayo makuha itong mga to? Ayan ang dami, iba-ibang libro. Kada araw, iba-ibang story ang mapabasa nyo. Okay? Nag-aaral ba kayo mabuti? Ayan. Ayan o, dami namin dala para sa inyo. Yay! Yay! Ayun o, dami pa dun.
nandito na tayo sa Sitio Sampaloc, tapos ginrupo na yung mga bata. Depende sa age group nila. Tapos magbibigay ata ng story sa kanila, no? Yan, may storytelling. Gusto niyo ba makinig ng kwento? Opo! Yan, so dito yung mas mga bata, tapos doon yung medyo mas mas mature na. Doon sila kay Ate Lady. Okay, so ibang storya. Okay, makikinig kayo, ha? Tapos mamaya tatanungin ko kayo ng mga tanong tungkol sa kwento. Kaya niyo ba sagutin yun? Okay, so tingnan natin kung makikinig ba sila na mabuti. Ako rin makikinig din na ako. Ayan, magsasama-sama muna yung dalawang grupo. Lumilipad sa chinelas. May exercise ata muna para siyempre lively lahat ng mga bata na yan. Hooray! Yay! Simulan na natin ang kwento. Punta doon sa gubat kami. Isang araw sa gubat, naisipang yamutin ng isang hambog na lamok ang isang natutulog na leyon. Ilang beses na hiningahan niya sa mga tenga ang leyon hanggang sa magising ang leyon. Nagalit ang leyon sa sinabi ng lamok. Hinabol niya ang lamok upang kagatin ito. Ngunit muli, mabilis na nailagan ng lamok ang matatalim na pangil ng leyon. At ayon nga dito sa kwento, ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili na higit pa sa kanyang pangangatawan ay hindi mabuting sa loob. Ayan, so patuloy pa rin ngayon mga schoolmates na nagaganap yung pagbabasa ng mga kwento. Kanina, nagkwento sila tungkol dun sa kwento ng leon pati yung lamok. So nakita natin na talaga nagpa-participate yung mga bata. So, within the story, nagtatanong sila para syempre mas maintindihan ng mga bata yung kwento. Ayan, so ngayon pala magbabasa pala yung kwento. Halika, tara. Yan, so makikinig. Tara, basa tayo. Okay. Ayan, so magbabasa kami ng libro ngayon. Pero bago yung papakilala muna kami, ako si Kuya Jules. Jules. Isa pa, ako si? Kuya Jules. Okay. Ako si Ate Zaira. Ako si Kuya Rab. Ano uli yung, ano yung kwento na binasa kanina sa inyo? Yung leon pati yung lamok. Okay, so insekto pa rin yung kwento natin ngayon pero mas maganda yung insekto ngayon. Bigay kayo ng isang magandang insekto. Nabasa nyo pala. O yan, so dahil ito yung suot ni Ate Zaira, siya muna yung paro-paro natin. Okay, palakpakan nyo yung paro-paro. Okay, so babasahin namin ito isa-isa sa inyo. Kada pahina magsasalit-salit kami. Kinig tayo ha. Noong unang panahon, sa isang sulok ng mundo, may isang haring kilala dahil sa hindi mabilang na mga babaeng nagkakagusto at nauugnay sa kanya. Wait, so meron daw pogi siguro na hari. Ako na lang yun. Si Kuya Rab. Si Kuya Rab yung poging hari. Okay, siya yung poging hari. Puno ng misteryo at hiwaga ang pag-ibig, mahal na hari. Sana ay maranasan ninyo ang magmahal at mahalin, sabi ng babaeng ibon na lumilipad-lipad pa sa harap niya. Pagkaraan ng ilang araw, sakay ng kanyang paboritong kabayo, namasyal si Lungkal malapit sa paanan ng bundok. Dahil ang paru-paro ay dumadapo sa mga bulaklak, maglalaro tayo ng bubuka ang bulaklak. Tawag ang reyna. Malakpak! Malakpak! Butiyaya, butiyaya, butiyaya. Ikaw naman ma, saya ka. Ready? 5, 6, 7, go! Tawag ang bulaklak, bubuka ang bulaklak. Talaya ang reyna, ang saya-saya. Okay, kanina naglaro kami yung Sasarang Bulaklak. Ano bang pangalan niya? So kasama kami doon. So parang energizer nila para syempre buhay na buhay mga kids. Ngayon naman, may activity sila. Nagdo-drawing si Lady, si Ate Lady ng mga images. Tapos pinapahula niya sa mga bata. Ayan. So very creative sila dito, di ba? Ayan. Tapos may prizes na binibigay sa lahat ng mga bata na makakahula. Kasi matatalino yung mga bata, di ba? Mga ilang taon pa lang yung mga 4 years old to 6 years old, tapos marunong sila magbasa.
Yes, palakpakan natin. Meron kami bibigay sa inyo na libreng toothbrush. Okay, bibigyan nila ni Ate Pearl. Okay, lahat ng mga bata ngayon bibigyan ng toothbrush, may candies din. Pero syempre, tinuturuan sila magsilbing lagi para malinis yung ipin nila. Bigay tayo. Sino pang wala? Ikaw naman ha? Ayan, so mula sa Pampanga ngayon naman, nagtutungo tayo sa kanilang school na 1 year pa lang daw ginagawa. So titingnan natin kung gaano nga ba nakakatulong tong school nila para syempre maging matalino silang lahat. Feeling ko matalino silang lahat kasi bata pa lang sila. No, mga 4 or 5, 6 years old, magaling na sila magbasa. Tsaka sumusunod talaga. Ayan, so ito na yung school nila. Dati daw 10th lang siya. Pero 1 year na itong natayo, may bubong na, may yero na. Tapos may maupuan na silang lahat. Pero as of now, halo-halo pa rin daw yung mga estudyante dito from grades 1 to onwards. Yeah, ito. Yung mga napagtsatsagaan nila, ibig sabihin, no excuses talaga sa lahat ng mga schoolmates natin sa buong Pilipinas. Kung kaya nila mag-aral sa ganitong lugar, lalong kakayanin ninyo. Ayan, yung blackboard nila. So, mamigay tayo ng books ngayon. From Lampara and Philippine Bible Society. Yung libro galing sa Maynila. So, pwedeng iwan na lang namin yung iba sa school ninyo. Kaya rin iba sa inyo. Para pwede nyo basahin, tapos babalik nyo rin. Para maraming yung mga klase yung wala kayo dito, ay makakabasa rin sila. So, favorite sila yung mga marshals na sila ang mga representative na lang natin natatanggap na suruan na ibigay. Okay. Yan. Yan mga kids, gusto niyo bang makatanggap ng mga librong ganito? Gusto niyo bang malaman yung iba't ibang bansa sa buong mundo? Kaya alam niyo ba nung panahon namin, nung bata pa kami, wala kaming geography. Nung bata kami, pero kayo mapalad kayo kasi malilibot nyo na yung buong mundo sa loob ng librong ito. Pwede nyo pa kulayan yan. Excited na ba kayo? Okay, so syempre gusto natin pasalamatan ang Lampara. Sinong papasalamatan? Pati Philippine Bible Society. Philippine Bible Society. Yan. Thank you sa inyo. Ayan, welcome. Ayan. Welcome. Thank you. Welcome. Maraming salamat, Bang Karunungan. Maraming salamat, schoolmate. Palakpakan lahat! Okay, ayan. Tapos na yung activity natin dito sa Sitio San Pablo. Palakpakan natin ang sarili natin. Pero siyempre ngayon, kausapin natin yung mga volunteers. Simulan natin kay Kuya Miko. Yes. So, bakit ba patuloy kang nagvo-volunteer dito sa Bangkarunungan? Yes, kasi passion ko na yung pagkakaroon ng volunteerism. And iba kasi talaga yung saya pag ikaw mismo nakapaghatid ng saya sa iba.
ikaw Lady Pauline, future civil engineer. Ba't ka patuloy na nagvo-volunteer dito? Yung hilig ko kasi sa mga bata, mas gusto ko pang yung hilig ko magturo sa mga bata. Dito ko lang nagagawa kasi sa school. Iba naman na. Sariling no? Oo, sariling sikap. Oo. Kaya pag ganito, pag kasama ka, makikita mo naman natututo sila. Ayun. Si Ate Perla, siyempre, housewife from Makati City. Siyempre, mula sa isang napakaunlad na syudad, patuloy kang nagvo-volunteer sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ba't mo ginagawa yun? Doon ako masaya sa tuwing alam mong tama yung ginagawa mo, nakakatulong ka. Bukod doon, sobrang hindi mo na ma-explain yung feeling. Ang hirap niyang ipaliwanag kasi nasa Kaibuturan. Yung level ng happiness. Happiness is not only a happiness. Parang, mas mataas pa sa kaligayahan talaga. Hindi mo na kaya paliwanag pa, gano'n. Pero syempre, tama yung sinabi mo parang mahirap i-put into words yung experience na tumutulong ka kahit sobrang haba nung bangka na trip, di ba? Pag napunta ka dito, parang hindi mo mapaliwanag yun. Pero ano kayo pwede natin magawa para lahat ng mga viewers natin, yung libo-libong mga viewers natin na ma-experience din nila to? Yes, yung mga kabataan ngayon na naliligaw na ng landas, sana mas pumasok sa isip nila na tumulong na lang sa iba. Kahit hindi na dito sa organization ng Bangkarunungan, kahit sila na lang mismo hanggang sa kung ano yung kaya nilang itulong sa iba. Sana itulong na lang nila. Matter of choice, no? Nasa sayo yun kung gusto mong gumawa ng tama, kung gusto mong maramdaman yung nararamdaman naming saya ngayon, then tulong ka lang din. Ganun lang kasimple. Kasi ang pagtulong hindi naman yan inuutos or something na dinidikta. Yung pagtulong nanggagaling sa kalooban. Ganda yan. Huling mensahe na lang mula sa inyong tatlo. Siyempre, marahil hindi lahat ng mga kabataan sa buong Pilipinas alam mo yun, matatanggap itong mensahe natin. Pero susubukan namin na maiparating sa kanila. Paano yung mga kabataan na tulad nila na hindi napupuntahan ng media, hindi napupuntahan ng tulong? Ano yung mensahe na gusto nyo sana maiparating sa kanila? Na huwag silang mawalan ng pag-asa, etc. Simulan natin sa'yo. Sana ipagpatuloy nila yung pag-aaral nila, yung willingness nila na makatapos. Sana wag mawala yon sa sarili nila at pahalagahan nila kung anong meron sila at kung anong binibigay sa kanila. Yes, yung akin lang, sana pahalagahan nyo yung sa mga kabataang nakakapanood nyo, pahalagahan nyo yung pag-aaral nyo or yung edukasyon na tinatawag. Dahil yan yung tanging panlaban nyo kahit kanino man at yan yung pamana sa inyo na hindi makukuha nino man. Simpleng sumunod kayo sa mga payo ng inyong mga magulang. Unang-una na, mabuting tao kayo muna, no? Saka na yung pag-aaral. No? Ang pag-aaral kahit sa bahay, pwede natin gawin yan. Ang una nating gawin, mga bata, ay ang makinig sa mga magulang natin. Sumunod tayo sa kanila dahil walang magulang na gustong mapahamak ang kanilang anak. So, yun lang. Sumunod tayo sa ating mga magulang. Okay, Rob, Zaira yan. Tapos na yung first experience nyo, siyempre, para makatulong sa mga bata dito sa Zambales. Kamusta yung experience nyo? Para sa akin, very enlightening. Bakit? Kasi ang dami kong natutunan na may mga tulad natin, mga kababayan natin na sila na wala palang access sa mga basic needs, necessities ng mga tao. Tulad ng tubig, electricity, health services, education. So, nakakamulat ng mata. Dati sa TV lang natin nakikita. Ngayon, to direct
Diretsahan talaga. Nakikita natin. At sila nga, wala sila ring access sa media, sa TV, sa information, sa internet. So, nakakapanibago. Hindi ko alam kung paano sila namumuhay. Go, Zaira. Nakakatuwa kasi nagkaroon tayo ng ibang perspektibo kung paano nila tinatanggap yung mga gantong bagay. Kasi kung ibibigay natin yan sa mga bata sa Maynila, hindi naman ganito kasi yung magiging reaction nila. Tapos kung mapapansin natin, 4 to 5 or 6 years old pa lang sila pero ang gagaling na nila magbasa. Pero siguro yun yung naging benefit sa kanila na wala silang internet kasi nakakapag-focus sila dun sa mga materials na binibigay sa kanila dito. Well, ngayon na-expose na kayo sa realities dito and for sure, isa lang to sa mga, alam mo yun, places sa buong Pilipinas na may ganitong klaseng situation. Ano yung nakikita nyo in the future na pwede nyo gawin, lalo na bilang scholar ng bayan from UP, Diliman kayong dalawa, ano pwede nyo gawin para mahikayat din yung ibang mga kapwa nyo UP students? Ako, nakikita ko na may mga taong tulad nila, Kuya, na volunteers natin na nag-initiate ng projects na tulad nito na napakabait nila parang gumagawa sila ng sariling paraan nila para makatulong na sa ordinaryong tao hindi natin gagawin yun pero sila sana may magkaroon ng mga tulad na tao nila na kayang tumulong, kayang initiate ng project siguro. Kumbaga, sinasabi mo na parang very altruistic yung ginagawa nila. Gumagawa sila ng good deed sa kapwa nila na walang inaantay na kapalit. Di ba? Nakakabilib yung gano'n, especially now na very practical yung buhay na as much as possible dapat may matanggap ka pabalik. Pero meron pa rin pala mga tao na gumagawa niyan. Ikaw, Zaira? Ang pinaka nakikita kong kailangan gawin sa mga lugar na tulad nito, okay na merong mga nagvo-volunteer, may pumupunta rito. Pero siguro ang mga magandang gawin na dito sa lugar na to ng mga scholar ng bayan, yung mismong mag-hold ng seminar dito para dito mismo manggaling yung volunteers. Kung paano mas mapapatagal or masusustain yung ganitong magkakaroon ng libro, sila na mismo yung magbibigay, sila na mismo yung mag-initiate para hindi natatagalan yung pagdating sa kanila. Para dito mismo nang gagaling yung edukasyon na pwedeng makuha ng mga kabataan. Magandang point yun kasi sustainability. Kasi usually, well of course, marami mga organizations yung nagbibigay ng tulong kapag Pasko, mga ganyan. Pero itong Bangkarunungan naman, sustained din naman siya. Marami silang places. Pero yun nga, maraming mga ibang initiatives na usually Christmas lang, parang dole out, gives out, parang give out lang lahat. So maganda na makapaggawa siguro ng mga mechanism na tuloy-tuloy. Yan, di ba? Mga schoolmates, ang dami nilang insights na nabigay agad ngayon. Na-expose lang sila just for a few hours dito sa Zambales. Ang dami na nilang gusto agad mangyari. Sana marami mga na-inspired din na mga schoolmates natin. Hindi lang ngayong Pasko, kaya naman pwede niyong puntahan yung Facebook page ng Bangkarunungan tsaka ng schoolmates. Kung meron din kayong mga contacts sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na baka kailangan din natin puntahan para matulungan, sabihan nyo lang kami. Okay, thank you Rab and Zaira. Kanina pag dating namin dito sa Sitio Sampaloc, very overwhelming yung pag-welcome ng mga bata. Makikita mo sila from afar na very excited sila kasi alam nilang may bisita. Tapos nalaman pa nila na bibigyan namin sila ng mga iba't ibang libro. Very attentive yung mga kids. Kumbaga parang uhaw na uhaw sila dun sa knowledge na gusto nilang matutunan mula sa mga simpleng mga storya, sa mga fairy tales. Pero may mga moral talaga yung mga kwento na yun. So ano ba yung pinaka nag-strike sa akin dito? Na very basic talaga dito. Sobrang simple ng buhay. Lahat na-appreciate nila to the smallest things. Mahawak sila ng isang libro na may kulay, na may mga imahe. Masaya na sila dun. So parang simpleng mensahe na pinaparating sa atin na manumbalik tayo dun sa pinaka simpleng buhay na meron tayo. Isang mensahe siguro lalo na ngayong Pasko na bakit hindi tayo magbigay ng kahit anong mga blessings na meron tayo. I-share natin sa kanila kasi malayo yung mararating nun. Nung tinanong namin yung mga ibang bata sa small talks namin, gusto nila mag-aral kasi gusto nila matulungan yung pamilya nila. So nakaka-inspire kasi ngayon, ako personally, medyo tumatanda na rin tayo. So, parang nakaka-motivate ulit. Parang pinapainit uli yung passion ko na tuloy-tuloy lang sa pagtulong sa mga kabataan. Kasi, nandyan sila patuloy na darami yung mga bata na naghahangad pa na matuto. So, yung thirst for knowledge, yun yung very inspiring.
para naman sa lahat ng mga schoolmates sa buong Pilipinas na baka naantig kayo dito sa episode namin. Kasi kakaibang episode to, hindi natin to usual ginagawa. Sana makapagbigay kayo ng tulong sa kanila sa anumang paraan. Magbigay ka ng mga libro, mahalagang bagay na yon. Ayun, so ang ganda ng pagtatapos ng taon kasi na-expose tayo dito. Sana nakasama rin namin kayo mula sa lahat ng mga debate throughout the whole year. Ngayon nandito tayo sa isang simpleng sitio, Sampaloc. At sana na hikayat kayo na pagpursigihin nyo pa yung ginagawa ninyo para makatulong sa mga Pilipino, lalo na sa mga rural areas. So, ayun. Muli ako po si Jules Kiyang na nagsasabi ang lahat ng schoolmates dapat may pakialamta. Sigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, ang kalayaan. Buksan ang isip mo, kalaman ang yaman mo sa karapatan, sa kalayaan. Kabataan, pag-asa ng bayan, hirap laging magtipon mula sa bawat sulok ng ulo. Kalayaan ang karapatan, hirap natin pag-usapan, opinyon niya'y pangalagaan.